Welcome sa ating weekend charting part 1. So this time dito tayo nag-poll sa ating Facebook, Philippine Stock Market Analytics. And ito yung mga stock request nyo, result nyo is nakatali na dito. So ito na. Part 1 is yan, SPNEC Emrit RCR, Converge ACJFC. At part 2 is AEV and SM Ali, SMPH, SCC. Okay. So start tayo with SPNEC. Actually, hindi updated ang aking second liner, no? Maliban sa REIT saka sa Blues. No? So, i-TA na lang natin to sa SPNEC. No? Silipin na rin natin ang kanyang FA ng mabilisan sa earnings. No? Earnings P niya is 9 times. So, okay naman yan. Earnings ganda, 737%. Q1. Annual niya, 14,000. Laki eh. So, mukhang operational na at may pumapasok ng revenue. Kasi last time, ang revenue niya Q1 is negative 15 M. Biglang negative 40. Annual yon. Q1 is negative. Ito Q3, nag-positive na siya. Which is 59. So, malaking percentage kasi from negative, no? Ayan. Q2, Q3, patong-patong. Annual, yun, nag-positive na rin siya. So, maliit pa, no? 5.9B. Tapos, ito is 156. Malaking percentage pero maliit pa, 156. Though, yun nga kasi low base, no? At hindi yan enough to push the market or to push the market price dahil maliit yung net amount, no? Ayan, pababa. Ni-remove din sa, ano to, sa MSCI, ito. Pero ito na yung pagbagsak nun. SPNEC, so technicals na lang. May nakita tayo ditong ayan, range ni SPNEC. Wala akong alam na catalyst dito kay SPNEC, no? Wala rin, kasi nasa ibang focus ni owner. Nasa RCI saka ABS, yun yung huli niyang mga inacquired. Pero dito wala. So, most likely is a range trade. Ito naman is, yan. Actually, not may type to, no? Pero may bullish divergence. So, kung bounce play, pwede. Simplihan mo lang ang play. Kung nandiyan yung price. So, antay ng konti kung magbibigay sa baba. Lapit lang naman. Then, cut mga 3%. Ayan. Kung sakasakaling umakit yan at buuin nyo yung range nyo, eh, di, yun ang target, no? So, napakaliit ng risk papunta sa reward. Ang tanong, iba taakit yan, no? May catalyst ba yan para umakit? So far parang wala akong alam, no? Pero technically, kung gusto mong i-range yun, ang range niya, make sure to cut dito. Pero, yun nga, my personal take, hindi ko masyadong bet dahil wala naman akong alam na catalyst, wala rin kang volume. Mahirap i-trade yung walang ganyang volume, no? So, nasa support, tapos pag nabasag, di mabilis ka magka-cut. Pero malamang-lamang yung cut dito. Okay? Kasi nga, ito yung huling nilaro ni Leandro. ABS, you know. Saka RCI. Yan yung huling pinaglaruan nila. Eh, wala muna kay SPNEC. Malay naman natin siya na yung susunod. Eh, malay lang yun. Okay. Pero yan ang range nyo. Technically, yan ang range. So, kung type nyo, edi go ahead. Pero, pag yan binasag, eh, dapat lighten yan or cut. Okay? So, yan muna for SPNEC. Below IPO na yan. At yung malaking holder nito, eh, hindi na rin masyadong actively participating, no? Kasi pinabayaan na nga ni owner. Okay, so that's SPNEC. Next stock is Emrit. Emrit, another stock na hindi maganda before, pero lately is nagka-problem yung mga Pogo. And alam naman natin na ang client ni MegaWorld is mga Pogo, di ba? Eh, dahil may trending news about Pogo or yung issue about Pogo, no? Lately, yung sikat sa mga memes na si Mayor, syempre nadadrag down yung name ni Emrit dahil Pogo yung mga client niya. Eh, kung mag-iimbestiga sa Pogo, madadamay talaga yung mga client nito, no? Yan. So, mayroon ka ng triangle dyan. May mga weak-weak lang na ganyan.
Pero kung isasama natin yan sa sukat, ayan, forming, no? Falling wedge. Earnings, ang baba ng earnings nyo, 0.37%, lang, 0.37. Though yung dibs naman niya is mataas, 1.9. Oh, increasing din, di ba? So, bumaba at tumaas. Biglang taas lang yan. Okay, so increasing talaga. Biglang taas lang tong 2. Kasi mababa yung presyo. Okay, pero at least, no, nagbibigay pa rin ng dividends. So, yun, MREIT, nasa support na. No? Actually, strong support na yan, 1250. Pero kung bubuin niya tong wedge na to, hindi may chance na bumalik siya dyan. Pero, kung long term ka, okay lang yan, nagbabayad naman ng dividends. No? Pag nabasag tong 1250 ng tuluyan, pwede rin mag-visit sa 1180. Which is maliit lang. Ayun, 5% drop. Okay, maliit lang naman, hindi kalakihan. Okay, so kung kaya nyo i-take yan, okay lang. No? REITs naman is for dividends. At ang kanya namang dividends for now, I think malaki pa rin yan. MREIT. Yun, 7% pa rin. 7.75. Na strong buy, may hold. So, target price niya is 16. Average. And, current PE niya, sira ang PE nito, 210. Kasi nag-infuse sila, kaya nagkaganyan. Okay? So far, ito lang naman titingnan dyan, 7.75. Kung satisfy ka dyan, okay pa rin si MREIT. Okay? Next. Next natin, nasa na yun? RCR, another REITs, no? O pag kinumpare nyo to si RCR, mas maganda to. Kasi, 37 lang, di ba? RCR, check natin. Oh, 0.09 pala. O, di mas maganda nga si MREIT. Kasi si RCR is mababa. So, hindi talaga maganda ang earnings ng mga REITs. So, maganda lang si ARIT. 42. ARIT, di ba? Si REIT, mababa din yan. 17. ARIT talaga pinakamataas. So, going back kay RCR, so parang MREIT din yung earnings niya. Mababa din. Pero, yun, buy, strong buy, 7.5. So, mas mataas ang dividends ni MREIT dito, no? Ito naman is offices, no? Pero hindi masyadong exposed sa POGO. Most likely, mga malls ang ang mga laman ng portfolio. Okay? So, ang target for RCR is 650. Okay? Dividends niya, 194, di ba? 183. So, mas mataas talaga si medyo Okay. So, improving din. Maganda lang dito, technically, breakout na. Yung isa, weak pa. Ayan, So, breakout. Ang target niyan, ito. 580. Okay. Pwede rin naman na dito muna. Ayan, 560. Okay, so yan ang tinatarget niya, technical. So. Pero hindi ka naman magbibenta. Pwede konti. Kasi dibs naman ng habol 7.5. Not bad. Pwedeng i-hold. Pero technically is wala namang bearish divergence. Though overbought, RSI 73. Pero ang MACD niya is umaakit pa lang, no? So, pwedeng magpahinga ng konti and then tuloy ang uptrend, no? Hanggang sa mahit nitong 560. Okay? Yun, RCR. Ang layo na rin pala nito, RCR. Okay, next. Next natin is Converge. Ayun. Converge. Anyway, bago natin ituloy ito si Converge, no? Gusto ko lang kayong invite sa ating technical trading course, no? So, if you want to learn how to chart properly, no? Plus, to assess your risk profiling at strategy, no? To gain the perfect fit strategy for you. I would like to invite you, everyone, to join us sa ating advanced technical trading course. So, if you want to learn properly, know how to
assess yourself, no? Kung ano yung best strategy for you. Kasi kung klaseng trader ka, ano yung personality mo, may perfect fit na strategy para sa'yo. Okay, so that will be included, no? Hindi pwedeng gaya-gaya, copy-paste, hindi pwede yun. Dapat kung sino ka, ano yung strategy para sa pagkatao mo, sa lifestyle mo. Okay? Plus, yun, of course, advanced technicals, mga patterns, volume, and setup na yung iba, no? How to spot breakout properly, no? Walang, para avoid yung fake, or kung may fake man is minimize your losses, no? By applying risk management, no? Bounce play, calendar, yan. Calendar trading, bihirang sumablay. Investment growth and statistics, no? Planning your career, your journey as an investor trader. No? And yung mga nagtatanong kung paano sumali sa Discord, sa premium Discord, PTS, yan, may access kayo sa PTS during the course. No? So, yun lang. Enroll na hanggang June 29, pero to avail the early bird, dapat hanggang June 22, naka-enroll na kayo. Okay? So, yun, balik tayo kay Converge. Malalakas ang mga telco natin kasi they post higher earnings, no, than expected. Ayun, 17%, 2 billion. Annual is, imagine nyo kayang bakit ang lakas, oh. Last year, 9 billion lang siya for the whole year, no. Pero this time, 2.5 agad. So, kung i-annualize mo yan, that's 11. So, higher than 9.1. Okay? Kaya malalakas yung mga telco dahil nga nag-post sila ng higher earnings. At ang maganda dito kay Converge, mayroon na tayong tinatawag na trend reversal. No? Ano ba yung trend reversal? From downtrend, ayan, from steep downtrend, naging sideways na. Ayan, nag-sideways na dito. Okay? Yun, di ba? Napaka-clear nung sideways. So, downtrend, sideways. Next is uptrend. Yan tinatawag nating cycle. No? Market cycle. Yan. Makikita yun sa mga oscillation or oscillators and so on. No? Mga short-term patterns yan. Makikita sa pattern yan. So, based sa pattern, technical pattern is from, ganyan din yun. From counting sideways to uptrend, walang sideways taas, downtrend agad, and sideways then uptrend. Ito tawag nating trend reversal. Okay, so sure ba na mag-uptrend yan? Well, technically is breakout na sa resistance. Ayan. At nagki-create ng support, no? Or tinitest yung support. Pagka-breakout niya, nagtitest na siya. So, pag successful yung pagkaka-retest na yan, ibig sabihin, it can go higher na. Yan. Pwede nang yan yung trend niya, no? Going up. At actually, nasa na testing level siya ngayon, eh. Nagtitest siya ng kanyang previous resistance na ginagawa niya support ngayon. Okay, healthy pa ba? Yes, okay pa. Above 50. Okay pa din. No? Kailangan lang mag-cross ni MACD. So, okay na yan. Kailangan mo lang ma-timing yan ng perfect. So, fundamentals, goods din. Kita nyo naman yung earnings nyo. 17. Target lang is 9 pero nagbigay siya ng 17. Price to book. Okay lang yan. PE is 8. So, very cheap. Ayun. Tatlong buy. Strong buy yung isa. Upside is 34%. No? Average is 14. 14 pesos lang ang target niya. So, yung mga naipit, antay pa ng konti, no? 14. Yun. So, yun ang kanyang target price, 14 pesos. So, pag na-hold tong level na to, hindi naman instant, no? Meron pa dito, eh. Ayan, no? 14, tapos 12.30, tsaka magpo 14. Okay? Goods na ang FA, goods na rin yung TA. Antay-antay na lang. Converge. Next is AC. AC, yung mga kaibigan nating naipit sa AC.
Nangyari dito. Yun. Last support na to, Last support, sabi natin nung Wednesday, dapat mag-test at makabalik. Mag-hold above. Problema, nag-test nga, Tapos binagsak pababa. This week, isa pa. Pero I think ito na yun, yung test na yun. Ito kasi week lang naman to whole body, pero well, wala naman, So, pwede. Sige, huling hirit yan. Huling support level. Pero ano na yan, yung strong support niya, nandito na, binasag na. So, ang next na yan, ito talaga. 480. So, last chance, bigyan nyo ng last chance. Kung nag-short-term play kayo, bumili kayo dito, last chance na yan hanggang maliit lang naman yung cut niyo pala, Ayun, 2% lang. Pag nabasag tong line na to, pag hindi nakabalik sa Monday dito, wala na yan. Dito na yan. Malamang-lamang. 550. Okay. Dapat naka-range lang yan dito. Kaya lang, ayaw Yan, sige. So, pag binasag pa yan, cut na. Or lighten your position. Baka mas malalim. Okay. Pero dapat mag-bounce na yan dyan. Last chance, Last chance. May bullish divergence na naman, Yun lang, fade. Ayun, failed. Dapat umahon yan, Kasi hindi umahon. So, bearish pa talaga. Okay, check na natin sa FA yan. AC. Tatlong buys, 49% upside pag tama ka. Goods naman ang earnings. PE, very cheap. Tingin ko, ano lang talaga to. Mitsubishi lang to. Or general market sentiment. Pero grabe yung bentahan, Binibentahan, nasa support na. Dapat nag-hold na yan pag sa support. So, kung rin yung nagbibenta, dapat saluhin ng locals. Pero pag hinayaan ng locals, 550 yan. Okay, new lower range. So, yan lang, AC. JFC. Well, sabi nga natin sa market outlook, nagkakaroon kasi ng rotation. That's why weak ang PSE. JFC. Yun, nasa support. Nasa strong support. Yan. Ano to? 2022. Support level sa short term. Ayan. So, buy as low as 215 kung type nyo si Jollibee. And then, ang selling, ito yung initial, 230. Babalik pa dito. Baka matagal. Baka next year na. For now, yan lang. Yan, short-term range. Sa lang cut, likitan nyo lang. Yan, mandyan. So, 3% up 6-1:2. Pero, ayun laki ng range, Kung medium term ka, pwede yan. Pero may cut, syempre. Weak ang RSI. Okay, so hindi pa yan. Range talaga yan. May konting buy, puro sell. Ayan, range trade muna kay Jollibee dito. Ganun. Yun lang ang best play dito. Earnings, goods naman yan Ayun 23, above estimates naman. Mababa ng net profit margin. Naalala ko na, may binili nga pala to, yung AI. Pero ang ganda ng rating, buy on weakness. Okay din, Wala lang dividends, yun ang problema dito. Pag ginawakan mo ng matagal, wala kang nakukuha. Maliban sa price appreciation, pero okay naman pag umakyat naman yan. Sulit naman. Okay. PE. Grabe mahal ng PE. Forward na lang, 27.
O, cheap pa din. Okay, so ang ganda ng rating niya. So, kung type nyo, ayos, bili, no? Go for it. Yan. 215. Para safe. 216, mga ganun. So, last na pala yun for part 1. Okay, part 2. Ito naman tayo. So, mamaya yan ang i-chart natin. Okay, so sa nagtatanong kung ito ba ay pinapamigay natin yung ating valuation table available for PTS and YouTube subscriber or YouTube member, no? So, click na join your subscribe. Okay, so yun lang. At mamaya, part 2 tayo. Thanks for watching.